nanonood sa mga video natin. So ngayon, ano nga ba ang nangyari? Doon bumaba yung talata na yun, Ulitin ko, na ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinili niya sa sangkatauhan, na ito lang ang pinili niya na tunay na kaligtasan. Ang Islam, hindi lang ito relihiyon na pananampalataya, datapwat ito ay ang sistema ng pamumuhay. Ito ang sistema ng pamumuhay, ng aspeto ng buhay ng tao. Kahit anong gawin mo dito sa relihiyong ito ay napapaloob sa pagsamba sa Allah. Dahil nilikha tayo dito sa sanlibutan para sambahin ang tunay na nag-iisang Diyos, gumawa ng kabutihan, ipagbawal ang kamalian, at dahil doon yan ang ating layunin dito sa mundo, bro. To worship Allah subhanahu wa ta'ala, worshiping Allah subhanahu wa ta'ala is to enjoin what is right and to forbid what is wrong. And to believe in the oneness of Allah. I repeat, and I strongly believe that anyone amongst us who chooses other religion beside Islam, he is nothing on this earth, and he will be surely loser in the day of judgment, whether you accept it or not. But this is the word of Allah subhanahu wa ta'ala. Inna alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah. Even this message is so very painful to us, and especially to those who do not believe in the oneness of Allah. Allah said in the Holy Quran, in Surah Al-Bayyinah, indeed, those among those who belong to the people of the book, the Jewish, and the Christian, and anyone who does not believe in Islam, they will be the dwellers in the hellfire in the day of judgment. Allahu Akbar. And they are the worst among the creations. Mga kapatid, masakit tanggapin, pero ito kasi talaga ang totoo. Pero sana sa mga huling araw, sa mga pagkakataon na ito na naririnig nyo mga kapatid, mahal kayo ng Diyos, palatandaan na kayo ay naparating sa ganitong pagtitipon, na alam namin hindi pa kayo mga Muslim, pero gusto nyo makinig sa Islam, o maaari ito na rin ang daan para kayo ay magabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Islam po kami naniniwala, ang pera, ang pamilya, ang posisyon, ang kapangyarihan, lahat ng anumang mga palamuti na gusto natin dito sa mundo, oo, kailangan natin yan. Pero hindi yan ang tunay na tagumpay. Ang tunay na tagumpay na walang hanggan, na buhay na walang hanggan, na totoong buhay, ay ang buhay sa araw ng paghukom. Ang buhay ng Muslim dito sa mundong ito ay pagsubok. Si mayaman at si mahirap, lahat dumadaan ng pagsubok. Ganon kapatas ang ating tagapaglikha. Hindi ibig sabihin mahirap ka, ay ikaw lang ang nahihirapan. Datapwat pati si mayaman, pati si gobernador, si mayor, si presidente, lahat yan nahihirapan. At mas mabuti pa yung ikaw, na si Propeta Muhammad, siya pinakamayaman sa pananampalataya. At yun ang dapat natin angkinin, yung magkaroon tayo ng tunay na pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala at tunay na pananampalataya sa Kanya at pagtitiwala sa Kanya. So, kaya ko yan nasabi mga kapatid, dahil dito sa mga nandito ng mga kapatid natin na hindi pa sila Muslim. Gabayan nawa kayo ng Allah. Allahumma amin. So, bago tayo magtapos doon, sana inshallah sa mga huli, gusto ko ay tanungin ko kayo. Pero makinig lang muna tayo ngayon dito para i-continue natin itong mga nangyari sa kaganapan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nang mabalik na sila sa Madina, dumating Muharram na yun the year ng 11. Nag-11 na, tapos na yung the 10th year of Hijrah. So pumasok na yung bagong taon ng 11 sa Hijrah. Pagpasok nun sa Muharram, okay pa si Propeta Muhammad. Pero noong sa buwan ng Safar, doon siya nakaramdam ng panghihina. Nagkasakit si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa mga huling araw, last week ng Safar, nilagnat si Propeta sallallahu alaihi wasallam.
at matindi ang sakit ng kanyang ulo. Sa isang riwaya ay tinatalian pa niya ang kanyang ulo dahil sa tinding sakit, at ganun din binubuhusan siya ng tubig ng kanyang asawa na si Aisha radiyallahu anha. Yung mga asawa niya, nagpaalam si Propeta sallallahu alaihi wasallam na kung sila ba ay papayag na doon siya manatili sa mga huling araw niya sa kanyang asawa na si Aisha. Pumayag naman sila lahat. Si Aisha ang tunay na naglingkod, tunay na iginugol ang buhay niya, serbisyo kay Propeta Muhammad, tunay na pagmamahal, ganun din ang lahat ng kanyang mga asawa. Nagkasakit si Propeta sallallahu alaihi wasallam, at mga kapatid, subhanallah, ito kung bakit natin ito kinukwento, hindi dahil siya ay propeta at pinakamamahal ng Allah, ay hindi dadaan ng sakit ng katawan. Tao lang. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam dumaan ng ganyan. Minsan sa atin kasi, kabaliktaran sa mga nakikita natin, nagkasakit siya ng cancer, nagkasakit siya ng anong mga uring mga sakit na ito. Tapos sinasabi natin, buti nga sa kanya, parusa yan sa kanya, dahil yan sa mga ginagawa niya. Mga kapatid, wala tayong karapatan magsabi ng ganun. Dahil ang lahat ng tao nagkakasakit. Dumaan ng lahat ng mga propeta. Normal yan sa kahit sa atin. Pero sa Islam, sa mga Muslim, pag ikaw ay nagkasakit, isang uri ng biyaya ito ng Allah sa'yo. Dito napapatawad tayo ng ating mga kasalanan, nakakapagbalik loob tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, at doon din sa pamamagitan nito ay habag at awa ng Allah sa atin. Dahil parusa na niya at biyaya niya ito sa atin dito sa mundo. Dahil kung ikaw ay magtimpi sa mga pinagdadaanan mo na hirap at sakit dito sa mundo, ang kabayaran nito inshallah ay ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sino ang pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala kundi tatanggapin sa kanyang paraiso? Si Propeta sallallahu alaihi wasallam nung siya na ay nagkasakit, sabi ng mga pantas, 13 araw siyang nasa higaan, nawala ng lakas, kapatid na Adam. At lagi niyang gustong mag-imam, kasi nandun siya nakatira sa bahay ni Aisha, at doon malapit yun sa Masjid ng Nabawi, sa Masjid Nabawi. Hindi katulad ngayon dahil pinalawak na siya, yung bahay, napapasok siya ngayon. Pero ang original niyan, hindi yan nandoon. Nasa labas yan, doon sa masjid niya. So ngayon, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, maski gusto niya mag-imam, sabi niya, hindi niya kakayanin. Hanggat dumating yung parang nahihilo na siya. At mapahiga. At nung nakahiga naman siya, pinipilit niya na gustong bumangon, hindi niya makayanan. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, inna lil mauti la sakarat, sudaun syadid. Itong kamatayan na ito, nahihilo ang tao, nawawalan ng malay ang tao. So, napapili kasi si Propeta sallallahu alaihi wasallam, at ang sinasabi niya rito, ang huling katagaan niya, sinabi niya, bal rafiqil a'la. Ang gusto ko ay makasama ang aking tagapaglikha, ang siyang pinakataas-taasan. Dumating kaya sa kanya si Jibril, gusto mo pa bang mabuhay? Sabi niya, hindi na. Dahil ang buhay dito sa mundo, wala. Mga kapatid, kung alaalanin natin yung mga unang nakwento natin kay Propeta Muhammad, sabi niya, la hayata illa hayatal akhirah. Walang tunay na buhay maliban sa ang buhay na tunay ay ang araw ng paghukom. Hindi itong mundong ito. Panaginip lang itong mundong ito. So hanggat si Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya kay Aisha, muro Aba Bakrin bis salah. Ipag-utos kay Abu Bakar na siya ang magtaguyod at siya ang maging imam ng mga kamusliman. Ito, sabi ng mga pantas, nagpapatunay na si Propeta Muhammad ay binibigay niya ng kapangyarihan na kung sino pagkatapos niya ang dapat mamuno ay si Abu Bakar as-Siddiq. Dahil dumating ang pagkakataon na si Umar ibn al-Khattab na napilitan siya radiyallahu anhu na siya ang mag-imam,
Pero nakita sa mukha ni Propeta Muhammad na parang hindi niya yun gusto at nagalit siya. At sinabi niya, pinarinig niya, Muru Abu Bakrin bis salah. Ipag-utos ninyo kay Abu Bakar na siya ang maging mamuno sa inyong pagdarasal. At si Abu Bakar ang siyang pinakamamahal ni Propeta Muhammad sa lahat ng kanyang mga naging kaibigan. Itinaya ang pera, buhay niya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. At tinanong si Propeta kung sino ang pinakamamahal mo sa mga kalalakihan ng mga kaibigan mo, sinabi niya si Abu Bakar. At sino ang pinakamamahal mo sa mga asawa mo, sabi niya si Aisha. Naraway-riwaya yan sa isang hadith. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam nung nakita na niya si Abu Bakar Siddiq, bago mag-Lunes, dahil sa araw ng Lunes, doon siya na mayapa, binuksan niya ang isang hardin na namamagitan sa mga Muslim na nagdarasal doon sa bahay ni Aisha, at noong nakita niya, siya ay napangiti. Siya ay natuwa na nakita niya ang mga tao na sila ay nagkakaisa na mayroon silang imam na si Abu Bakar. At si Abu Bakar siya ang nagsala, nag-lead ng prayers sa kanila. At huling ngiti ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng mga sahaba, wakidna an naftatina bisurur. Malapit na kami mafitna sa pagkasala namin dahil sa nakita namin ng mga huling ngiti ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At nung nakita namin, akala namin ay siya ay gumaling na at okay na siya at siya na yung magdarasal sa amin. Pero yun na pala ang mga huling araw ng ngiti ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Bumalik siya sa kanyang higahan at gusto niya uling bumangon, hindi na niya makayanan, nahihilo na siya. Pero mga kapatid, walang nasasabi si Propeta Muhammad, hindi katulad ng iba sa atin na pag malapit ng mamatay o mayroon pang pag-iisip, naaalala niya ang mga mundo. Naaalala niya yung anak ko, ano ang mangyayari sa kanila, maaalala niya yung mga hatubilin niya na ganito, ganyan. Puros mga kamunduan. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam hindi kailanman naging sakim. Hindi niya sinabi na mga anak ko, si Fatima, hindi niya sinabi na kahit sino nangangahulugan ito mga kapatid, na sa araw ng paghukom, bawat isa sa atin hahakbang, tatanungin, tutuligsain sa anumang ginawa niya dito sa mundo. Hindi makakatulong sa iyo ang anak mo, magulang mo, propeta, asawa, anak niya. Kulluhum ya'ti yawmal qiyamati farada. Bawat isa sa araw sa paghukom, bawat isa sa atin, yayapa, lalakad ng bawat isa na siya lang, hubot-hubad. Ikaw ay huhusgahan, tutuligsain ng Allah sa mga nagawa natin dito sa sanlibutan na ito. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, anong sinasabi niya? Hal sallan nas. Hal sallan nas, sabi niya kay Aisha. O aking asawa, nawala ng pag-iisip, bumangon uli siya, sabi niya, ang mga tao ba, sila na ay nagdarasal? Itinaguyod pa rin nila ang sala nung hindi pa niya nakita si Abu Bakar na siya na ang naging leader? Sinasabi ni kanyang asawa, o sugo ng Allah, ya Rasulullah, hum yantadirunaka. Inaantay ka pa nila o sugo ng Allah. Kasi ang mga tao yun, ang mga sahaba, gusto pa nila na si Propeta ang mag-imam. Akala nila gagaling pa si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nga nangahulugan lang mga kapatid, ang buhay natin dito sa mundo ay napakaikli. Ang buhay natin dito sa mundo ay lahat tayo may simula at may hangganan. Pumasok si Abdurrahman na kapatid ni Aisha radiyallahu anha. Si Abdurrahman Ibn Abu Bakar, na mayroon siyang siwak na ginagamit. Nagbigay siya ng sinyales kay Aisha na parang alalaong baga gusto niya gumamit ng siwak. Sabi ni Aisha, ya Rasulullah, hal turidu? Gusto mo ba yung siwak? Ngumiti si Propeta at nagsinyales na sabi niya, oo. Kinuha niya yung siwak sa kanyang kapatid, siya mismo ang binago niya yung pagsiwak ng kanyang kapatid na si Abdurrahman at siya ang nagpatuloy noon pagkatapos ibinigay niya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nagsiwak si Propeta sallallahu alaihi wasallam.
Ganito kahalaga pala ang siwak, mga kapatid. Hanggang sa huli ng araw ni Propeta Muhammad, kung paano niya pinapahalagaan ng siwak bilang isang sunnah. Pero tayo, pinagkakaitan natin ng sarili natin na hindi tayo nagsisiwak. Yung siwak, mga kapatid, pag nagdarasal ang mga Muslim, sunnah. Optional, pwede mong gamitin. Isang uri ng kahoy yun, ng mga, dyan lang sa may disyerto na ginagamit yun. Siwak, mga kapatid, hadith din ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, fima ma'na al-hadith. Kung hindi lang ito pahirap sa inyo o kung kayo ay nahihirapan, ipag-uutos ko sana sa inyo na maging wajib na gumamit tayo ng siwak. So si Propeta sallallahu alaihi wasallam, nung yun na ang mangyari, mga kapatid, anong tagubilin niya? Ang sala. Ganito kahalaga ang sala sa buhay natin dito sa mundo. Itanong mo ang sarili mo ngayon, kapatid na Adam, na ikaw ngayon ay bagong pasok sa Islam, o ikaw ay dati ng Muslim, o ikaw ngayon ay balik Islam. Kung hindi ka nagdarasal, kung wala ang 5 beses sa pagdarasal natin sa isang araw, ano pa kaya ang saysay natin dito sa mundo, bro? Bilang isang Muslim. Sige nga, how can you say and consider yourself and telling yourself and claiming yourself that you are Muslim? Whereas the salah, the prayers, our connection to Allah subhanahu wa ta'ala, this is the second pillar of Islam. This is mandated to every Muslim, male and female, in those who are in the right age. And if you are neglectful of salah, what is the sense of your life in this world? Mga kapatid, di nyo ba alam? Ako, sa sarili ko to, hindi ko sasabihin kung ano yung sa inyo, iba-iba tayong nararamdaman, iba-iba ang mga daily routine natin, sa sarili ko lang minsan. Sabi ko, pag nagdarasal ako, lalo na minsan sa opisina, sabi ko, kung hindi ako nagdarasal ngayon, kailan ko pa maalaala ang Allah? Sa pagkabisi ko sa trabaho, sa tawag sa may tawagan mo si gumawa ka ng correspondence, sagutin mo ito. Yung mga iba pa, na mga kasamaan ko, mga Arabo pa, yung iba pa, hindi pa nagsasala. Dahil laging may meeting. Laging may meeting, mundo, pera, project. Hindi mo na alam mamaya. Wala nang buhay mo. Pero alhamdulillah, mga kapatid, 5 beses isang araw lang ang hiniling ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito para sa kabutihan niya. Para ito sa kabutihan mo na ikaw na Muslim. Al-ahdu baynana wa baynahum as-salah. Ang pagitan natin, sabi ni Propeta Muhammad, tayo na mga Muslim at ang hindi mga Muslim ay ang sala. Kung wala ang sala, kung wala ang pagpapatira pa, ito ay pagiging kufr sa Islam. Labas sa Islam ang nagpabaya ng sala. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ang mga huling bilin niya sa kanyang nung siya'y nagkakasakit. Hal sallan nas? Is my performed prayers in the Jama'ah? O Aisha, where are my Are they praying? No, Ya Rasulullah, because they are waiting for you. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has no longer strength to lead the prayer. Doon si Abu Bakar ang siya ang nag-lead ng salah. Wallahi mga kapatid, arehna bis salah ya Bilal. Kung ikaw na Muslim na napipilitan ka lang sa sala, alamin mo na ang mga mapagkunwari, ang mga munafik, yuriduna wa yaqumuna as-salat wa hum kusala. Napipilitan lang sila magdasal. Hindi totoo sa kanilang puso't isipan ang sala. Dahil ang sala at ang pagpapatira pa ng isang Muslim, gustong-gusto niya na nagsasala siya. Gustong-gusto niya na nagsasala sa Fajr, sa masjid. Kung hindi siya makapagsala ng Fajr sa masjid, masakit sa kanyang loob. At ang kagandahan ng Islam, kung yun ang nasaktan ka sa puso mo na hindi ka nakapagdasal sa masjid, na hindi mo sinadya, parang ikaw ay nakapagdasal sa masjid na maski hindi mo nagawa. Dahil ang pagbabasya ng Allah ay kung anong nasa puso't isipan natin. Mga kapatid, pahalagaan natin ang ating sala. Ito ang ating ugnayan sa ating tagapaglikha. Ito ang tunay na yaman natin. Oo, kailangan natin ng pera, kailangan natin ng trabaho, kailangan natin ng ganito, ganyan. Pero mundo lang ba ang iniikot ng buhay mo? Hindi mo na inisip ang araw ng paghukom? Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, hal sallan nas? Nagdasal na ba ang mga tao? Ya Rasulullah, wala pa.
hanggat nung manggamit yun ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, huling kataganan na sabi niya, bal rafiqil a'la. Maging makasama ko ang tagapaglikha ko na siyang pinakataas-taasan. Nawawala ng malay si Propeta, nakaramdam ng kirot at sakit sa kanyang pagkasakit, at ito ang naging dahilan na siya ay namatay sa 12 ng Rabiul Awwal, buwan ng Rabiul Awwal, 12 araw ng Lunes. Ang oras ay sa duha, pagkatapos ng Fajr. Sabihin natin 6, 7, 8, 9, ganyan, doon namatay si Propeta bago sumikat na ang araw. Namatay na si Propeta sallallahu alaihi wasallam, at siya ay ghasalahu Ali radhiyallahu anhu wa Usamata, at si Fudail ibn al-Abbas at ibang mga sahaba. Subhanallah. Namatay si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang naghugas sa kanya ay si Ali, si Usama, at saka si Fudail ibn Abbas, na pinsan niya si Fudail, at si Usama din, at yung si Ali na pinsan niyang buo, at naging manugang niya. Namatay si Propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi matanggap ng karamihan. Dahil, sabi ni Abbas, nung si Propeta ay dumating sa Madina, nakuha natin dito mga kapatid, yung migration ni Propeta Muhammad from Makkah to Madina, pagdating niya, walang pinakamagandang, pinakamasaya na dumating sa buhay namin dito sa Madina, ay nung dumating sa amin si Propeta Muhammad. Lumiwanag ang Madina. Ang Yatrib ay binagsagang Madinatul Munawwara. Ibig sabihin, ang siyudad na may ilaw. Munawwar. Munawwar ay maliwanag ang lugar. Lumiwanag ang lugar. Na dating ito ay maraming mga epidemya, may sakit, hindi mabuting lugar. Pero nung dumating si Propeta Muhammad, nagbigay ito ng liwanag sa buong mga taga-Madina. Pinakamasaya nila. At nung namaya pa si Propeta sallallahu alaihi wasallam, yun din ang araw na pinakamalungkot sa amin at hindi matanggap ng bawat isa sa amin. Mga kapatid, nakaranas kayo kung sinong namatayan, kung gaano kalungkot kasakit yun. Sobra pa itong nangyari sa mga sahaba dahil mismo si Umar ibn al-Khattab, isa rin sa pinakamatalik na kaibigan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kinatatakutan ng karamihan ng mga sahaba. Sabi niya, man qala anna Muhammadan mat adribu unuqa fa inna Muhammadan lam yamut fa innahu yarji kama raja'a Musa ila rabbi wa ada ila qaumi. Si Muhammad ay hindi namatay. Ang sinong magsabi na siya ay namatay ay pupugutan ko ng ulo. Hindi ko matanggap na si Muhammad ay namatay. Nagkagulo ang mga tao. Ano nga ba? Namatay nga ba siya? Natulog lang siya? Babalik lang ba siya? Anong nangyari? Si Abu Bakr as-Siddiq, pinakamamahal niyang kaibigan. Fa'anta bi ummi wa abi ya Rasulullah. Pinasukan niya si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pinatunayan niya kung siya ba ay buhay o patay pa. Nung natuklasan niya na ito ay patay na, tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Pinakamabuting buhay na inalay mo sa mundo, usugo ng Allah. At pinakamabuting buhay na iaalay mo rin na magiging buhay mo sa kamatayan mo. Napagtanto niya na namatay na ang kanyang pinakamatalik na kaibigan at si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nagwawala si Abu Bakar, nagwawala si Umar. Walang makapagsalita, natatakot sila, hindi pa nila alam kung anong totoong nangyari. Si Abu Bakar as-Siddiq, na maski gaano kasakit sa kanyang puso, nagsabi sa mga tao, Ya ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. O mga tao,
Makinig kayo, ang sino mang sumamba o sumasamba kay Muhammad, katotohanan si Muhammad ay namatay na. Pero si Allah, ang tagapaglikha, ang Diyos ng sandibutan at ang Diyos na dapat sambahin, siya ang nananatiling buhay at hindi kailanman mamamatay. Narinig ni Omar na pagtanto niya na namatay na si Muhammad, sama ng loob, nasaktan siya masyado, wala siyang magawa dahil nagsalita na si Abu Bakar as-Siddiq, na napagtanto niya, lalong tumibay at nagpatotoo kay Omar ibn al-Khattab nang marinig niya ang salita ng Allah na binikas mismo ni Abu Bakar as-Siddiq, na kaibigan ni Propeta, na sinabi niya sa Surah Al-Imran, verse 144. Anong sinabi ng Allah? وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَضُرُّ شَيْئًا وَسَيَجْزِيَ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Dito rin sumunod sa ayat na ito, mga kapatid, na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sinabi niya, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. Hindi kailanman sa isang tao sa nabigyan ng buhay na mababawian siya ng buhay o mamamatay, maliban na lamang sa ito ay kagustuhan at kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala na nakasulat na naipinasulat niya sa mga anghel bago pa malikha ang tao na nabigyan sa buhay dito sa mundo, tapos na ang oras ng bawat isa. Sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa pagbasa ni Abu Bakar, وَمَا مُحَمَّدٌ, wala si Muhammad, maliban na lamang sa siya ay huling propeta. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ, si Muhammad ay tunay na sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ, ang mga nauna sa kanya na mga propeta, sila rin lahat ay namayapa. Sila rin lahat ay mga nabawian ng buhay. Nangauna lang, nangamatay na, at ganun din si propeta ay namatayin siya ngayon. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ikaw Muhammad ay mababawian ng buhay, at sila rin ay mababawian ng buhay. Lahat tayo dito sa mundong ito, mga kapatid, pag dumating ang oras na itinakda na tayo ay lilisanin ng mundong ito, gaano man kamahal ka ng kahit sinong tao, ano man ang iyong posisyon, ano man ang kapangyarihan mo, ayaw mo lisanin ng pera mo, kapangyarihan mo, mga asawa mo, anak mo, kahit sino, oras na itinakda, you will leave this world. Because you are just a wayfarer in this world and you are a stranger. You will not stay here permanent. Nung narinig yun ni propeta, narinig yun ni Omar ibn al-Khattab, na pagtanto na niya na nawala na, at ang sino mang nauna sa kanya ay nangamatay na rin, kung si Muhammad ba ay mamamatay, sabi ng Allah, o di kaya siya ay kikitilin, o siya ay pagtangkayin na patayin. Kasi nakuha natin sa kwento ng mga nauna, di ba si Propeta Muhammad gustong patayin ng mga Quraysh, ng mga hindi naniniwala. Kung si Muhammad nga ba ay mamatay, lumisan, o siya ay kikitilin o patayin, kayo rin ba ngayon ay tatalikod sa inyong paninindigan ngayon ng pagiging Muslim? Sige daw bro, subhanallah, this is a big challenge to the ummah. Challenge for you as a new Muslim. Challenge for us as a Muslim. Nawala si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawala ba ang Islam? Mananatili ang Islam sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang tunay na reliyon na totoo. Ano mangyayari? Sinong may kawalan? Ang tao na nalaman niya, narinig niya ang Islam, hindi niya isinabuhay, hindi niya tinanggap. Dahil dito, doon, sa ayan na yun, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat mababawian ng buhay. Sa mga oras na ito,
na dumating sa tao na itinakda sa kanya. So yun ang nangyari. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam namatay siya ng Lunes. Hindi siya pinagdasalan na may imam na marami dahil nandun pa siya sa bahay ni Aisha, at dumarating ang mga Muslim na nagdarasal sa kanya na fardan. Ibig sabihin ng fardan, 3, 4, 5 grupo, kasi hindi magkasya dun sa bahay na yun. So, bawat nakikita nila, nagdarasal sila sa Allah na, ya Allah, kahabagan. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, nagsisiiyakan ng bawat isa, pero dapat tanggapin dahil ito ang katotohanan. Dito sa nangyari sa pagkamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at nung nailibing na siya sa araw ng Miyerkules, kasi hindi siya nailibing sa agad-agad sa araw na yun. Sa ibang riwana, nailibing siya nung isang araw. Sa araw din ng kinabukasan, nagkatipon-tipon ang mga Muslim sa Saqifa, lugar sa Madina. Nagtipon-tipon sila, bakit? Dahil tatanghalin kung sino ang mamumuno pagkatapos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang mga kamusliman, ang sambayanan ng mga kamusliman, kinakailangan na may leader, kinakailangan na may mamumuno. So sinong mamumuno ngayon sa kanila? Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, nung siya ay namatay na at hindi siya nag-iwan ng kasulatan na ang mamumuno sa inyo ay si Abu Bakar. Pero may mga palatandaan at mayroong ding may mga palatandaan at mayroong mga sinabi na siya yung mamumuno after kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nagtipon-tipon ng mga ansar, ang mga ansar at ang mga muhajirin. Ang mga ansar na dating taga Madina, ang mga muhajir na kasama ni Propeta Muhammad na nag-migrate from Makkah. Sabi nila, sino ang mamumuno? Subhanallah, nagkaiba-iba. May mga taga-ansar na sabi nila ang mga taga-ansar na mga taga-Madina ay siya ang mamumuno. Sabi ng mga muhajirin, hindi. Dapat manggagaling din sa amin na taga-Madina at taga-Makkah na siya ang mamumuno. Si Abu Bakar as-Siddiq, sinabi niya, inirirekomenda ko na ang mamuno pagkatapos ni Propeta Muhammad ay si Umar ibn al-Khattab. Maganda ang kanyang mga desisyon. Matapang si Umar ibn al-Khattab. Siya ang gusto kong maging leader. Si Umar ibn al-Khattab ay tumayo at nagsabi, La ya Aba Bakrin, fa innaka anta afdalu minni. O ikaw, Abu Bakar, hindi nararapat sa'yo na pagkatapos ni Propeta Muhammad ay mayroon pang magpapalit maliban na ikaw lamang. Hindi ako nararapat dahil ikaw ang pinakakarapat dapat na mamuno sa amin. Yung iba nagsuggest after kay Umar ibn al-Khattab ay isinuggest din nila si Amir al-Jarrah na siya rin. At saka si Abu Ubaidah na siya rin nagaling sa Ansar na sila rin ang mamamuno. Pero nagkaisa ang madlang tao sa pamumuno ni Umar ibn al-Khattab at lahat ng mga kamusliman, nagkaisa na si Abu Bakr as-Siddiq ang siyang magiging khalifa, the successor of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam after the death of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nung nailibing na si Propeta sallallahu alaihi wasallam, kinabukasan si Abu Bakr as-Siddiq ay tumayo sa madlang tao at nagsalita. Khutbatu Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu ay tu'aynahu qal, Ya ayyuhan nas, fa inni qad wulitu alaykum wa lastu bi khairikum. Fa in ata'tu Allah wa rasula fa'inuni. Fa in asaitu Allah wa rasula fala ta'ata li alaykum. Subhanallah. Itong maganda yung message dito ni Abu Bakr as-Siddiq. Para ito sa mga leaders natin na nakikinig. Para ito sa iyo at sa kahit sino sa atin na mga Muslim na gustong magtagumpay na kalugdan ng Allah dito sa mundo at lalo na sa araw ng paghukom. Tignan niyo ang sinabi ni Abu Bakr as-Siddiq. O kayong mga tao, makinig kayo. Pinili ninyo ako na mamuno sa inyo, ngunit sa katotohanan hindi ako ang pinakamabuti sa inyo.
Pero dahil ako ay pinili ninyo, at pag ako ay gumawa ng kabutihan, gumawa ako ng ano ang naaayon sa Islam, kailangan ko ang suporta ninyo at tulong ninyo. At kung ako ay lumabag sa Islam at hindi gumawa ng kabutihan, ay paalalahanan ninyo ako, koreksyonan ninyo ako, pagsabihan ninyo ako. فَإِنَّ ضَعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أُعْتِيَ حَقَّهُ insyaallah. Subhanallah. Ang sino man sa inyo, sabi niya, ang mahihina sa inyo, siya ang pinakamalakas sa akin. Hanggat ibigay ko sa kanya ang kanyang karapatan. وَقَوِيٌّ فِيكُمْ هُوَ ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتَّى أَخُذَ حَقَّهُ مِنْكُمْ insyaallah. At ang mga malalakas sa inyo, mapanlinlang sa inyo, siga-siga sa inyo, siya ang pinakamahina sa akin. Hanggat kunin ko ang karapatan ninyo sa kanya o ang karapatan niya sa inyo. Ibig sabihin, patas ang aking pakikitungo sa bawat isa sa inyo. At kung ako ay sumunod sa Allah at sa kanyang sugo, nararapat lang kayo na sumunod sa akin. At pag hindi ko sinundan ng Allah at ang kanyang sugo, huwag nyo rin akong sundan. Fala ta'ata li alaikum. Nagkaisa ang mga kamusliman, nanatili si Abu Bakr Siddiq ng 2 taon, mahigit at 6 na buwan o 7 buwan, 8 buwan, pagkatapos noon namayapat din si Abu Bakr Siddiq. Kasi may edad na rin. Halos magkaedad lang sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa edad na si Propeta Muhammad ay namayapan nung siya ay 63 years old. Dito naglabasan ang mga mapagkunwari. Dito naglabasan ang mga traidor. Dito naglabasan ang mga mahihina. Sa pagbalik Islam nila kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, may mga nanghina na hindi na magbibigay ng zakah. Na ipinag-utos yun ng Islam. At yun ang ipinag-utos ni Abu Bakar. Sabi niya, kung sino man ang hindi magpapatuloy sa batas ng Islam, batas ni Propeta Muhammad, batas ng Allah, hanggat ito ay puwersahan ko na sirain at sunugin ng kanilang mga pamamayanan. Dahil nang buhay si Propeta Muhammad, hindi sila nagbibigay. Nagbibigay sila, ngayon nawala na, mawawalan na rin ba ang Islam? Ano yung talata na binanggit ko sa inyo na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kung si Muhammad ay mawala, mapaslang o anong mangyari, titigil na rin ba kayo? Tatalikod na rin ba kayo? Walang kawalan sa Allah. Kayo ang may kawalan. At patuloy na bibiyayaan ng Allah ang mga taong tunay nang nagpapatuloy at gumagawa ng kabutihan at nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito, nanatili din yung pag-uutos na kung saan, bago pa mamatay si Propeta sallallahu alaihi wasallam, si Usama bin Zaid, si Usama na sa edad na hindi nag-20 taon, 16 years old o 17 years old, batang-bata pa, pinag-utusan ni Propeta Muhammad na pumunta at makipaglaban sa Roma. Bago mamatay si Propeta Muhammad, pumunta siya at naalintana ito na hindi natuloy dahil sa si Propeta ay malubha ang kanyang sakit. Pero noong si Propeta Muhammad ay namatay na at dumating na si Abu Bakar bilang namuno, itinuloy ni Abu Bakr Siddiq at sinabi niya, Usama, ipagpatuloy mo ang pinag-iwanan ni Propeta Muhammad na lumusob at kalabanin ang Roma sa patuloy nila na paniniil at kanilang pangimasak sa mga Muslim at lumaban. At sabi ni Abu Bakar, ito maganda dito ang tiwala ng pagsalita ni Abu Bakar, hindi ako natatakot, nawawalan ng lakas ang sino mang pananakot na pangamba na sabi nila natatalunin si Usama sa napakamurang edad niya dahil ang Muslim, ako ay tigib na naniniwala na utos ni Propeta, darating ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pananampalataya ng tao. Nagpatuloy din yun mga kapatid at dito rin sa taon ng 11 ng Hijri, nanatili din si Propeta nanatili din si Abu Bakr Siddiq na ayusin at ituloy ang pamumuhay ng matiwasay, mapayapa ang pamayanan ng mga kamusliman. Nagkaroon na ng mga tinuloy nila ang Islam. Patuloy pa rin ang Islam na nanatili at dito inshallah nagtatapos ang tungkol sa buhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Napakaganda at napakamaraming aral. Mga kapatid, yung narinig nyo kanina patungkol sa buhay niya,
Buksan nyo lang puso't isipan nyo mga kapatid. Ang totoong kaligtasan, ang totoong buhay, ang totoong yaman, ang maniwala ka sa nag-iisang Diyos. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang magsabi na walang Diyos na maliban sa Allah, si Propeta Muhammad sugo ng Allah, siya ay ligtas at tatanggapin sa paraiso sa oras na dumating sa kanya ang kamatayan. Mula sa ikabuturan ng aming puso mga kapatid, may dahilan kung bakit kayo nandirito. Ginabayan kayo ng Allah para makinig sa katotohanan. Si Jesucristo nagpatira pa, humiling sa Allah. Sinamba niya ang Allah. At ito ang kaligtasan. Sino sa atin ang gusto ng kaligtasan? Itaas ang kamay. Masya Allah. Bro, sa ikabuturan ng aming puso, inanayahan namin kayo na tumanggap ng katotohanan sa pagsaksi sa tunay na nag-iisang Diyos. Bismillah. Kapatid, handa ka mag-Muslim, pagsaksi ng la ilaha illallah, ang tunay na kaligtasan? Bro, tigasan ka sa atin? Pampanga. Ikaw bro? Pangasinan, Pampanga, Pangasinan, Pingalatok, Mikeni. Masya Allah. Ikaw bro, tagasan? Iloilo, si Toto, nagagalit na si Toto pero mahinahon pa rin. Bro, inaanyayahan namin kayo sa kaligtasan, sa Islam. Paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos. Gusto mo na kaligtasan, bro? Magsabi ng la ilaha illallah. Halika, bro. Ikaw din? Masya Allah. Halika kayo dito. Allahu Akbar. Masya Allah. Kalugdan kayo ng Allah. Bro, ikaw. Huwag ka nang mag-alinlangan. Hindi mo alam ang mamamatay ka bukas, mamamaya. Hindi natin alam. Ito ang tunay na kaligtasan. Halika dito, bro. Magsaksi ka sa tunay na nag-iisang Diyos. Masya Allah. Kahabagan kayo ng Allah. Kapatid natin, halika, bro. Sa Islam, pagsaksi lang ng ashhadu. Yung pagsaksi sa tunay na nag-iisang Diyos. Ikaw, kapatid, halika. Bismillah. Masya Allah. Assalamualaikum. Oh, bro. Kailan lang kayo dumating? Nung 10 ako yun. 10. Last week lang. Hindi, December. December 10. O kailan? Ano ba ngayon? December 12. 3 araw lang kayo? Ito 1 year. Okay, ito 1 year to. Ikaw? 9. So, 9 at saka 10. Bro, may dahilan kung bakit kayo narito. Ang Allah ay nagbigay sa inyo ng gabay. Tanggapin ang katotohanan. Inuulitit ko. Ito ang kaligtasan. Ito ang tunay na yaman, ang paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos. Gumanito kayo bilang pagsaksi sa tunay na nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nyo, ulitin nyo, ito ba, may mic? O sige. Ashhadu, Allah, ilaha, illallah, wa ashhadu, anna, Muhammadan, Abdullahi wa Rasuluh. Ako ay sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah at kanyang alipin. Ako rin ay sumasaksi na si Jesucristo ay bilang propeta at alipin ng Allah. Masya Allah. Takbir mga kapatid. Allah Akbar. Bro, alhamdulillah, kahabagan kayo ng Allah. Tanggapin kayo sa kanyang paraiso at patawarin sa inyong mga kasalanan. Anong pangalan mo, bro? Lloyd. Lloyd San Martino. Ikaw? Jan. Oh. Lloyd Jan. Jan Lloyd. Papuntaan mo yan. Ikaw, bro. Ano? Ha? Elton. Bro, mashallah. Alhamdulillah natin. Ipungat sila sa Islam. Bro, alhamdulillah bro. Welcome kayo sa Islam at tanggapin kayo ng Allah sa kanyang paraiso. Maraming salamat sa patuloy niyong panonood mga kapatid.